Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 15, 2024. So, ngayon gusto ko lang humingi ng kapatawaran or umanhin dahil maidilim dito sa aming bahay. Dahil ako ay or kami ay walang malaking tirahan. Pero tayo ay gagawa pa rin ng paraan para makapag-devotion at makapagturo dito sa ating talakayan. So, ang series na tatalakayin natin ngayon ay pagpapatuloy lang dun sa ating series na tinatalakay. Pero muli muna nating balikan yung ating naging series na itong last meeting or last week para to sa mga tao na bago lang na tagapanood at tagapakinig. So, yung series na tinalakay namin noon is God's sovereignty. And itong last pala is being disciple. So, kailangan ma-disciple tayo. Kumbaga, inaaral natin yung salita, yung utos ng Panginoon, kung ano ba naging buhay nila, ano ba dapat gawin. Hindi lang pwedeng aralin natin to na alam natin sa isip natin, alam natin kasi nabasa natin. Kailangan is i-adapt natin to. Adapt natin sa sarili natin at ginagawa natin to. And para makita ng iba na makapagturo din tayo. Hindi pwede yung ituturo mo sa iba tapos ikaw pala is hindi mo pala ginagawa. So, ayun, ang series na tatalakayin natin ngayon is Warrior of Love. So, sino ba naman yung tao na hindi paglalaban kung mahal mo talaga isang tao? Yung isang pinaka-best na example ng pagmamahal is God. Yung binigay niya yung kanyang isa-isang anak para tubusin yung ating mga kasalanan. Di ba grabe pagmamahal yun? So, yung series na tatalakayin natin ngayong araw ay devotion or yung Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw ay 1 John chapter 4 verse 19 to 21. Ang sabi dito, we love because He first loved us. If anyone say, I love God, but hate his brother, he is a liar. For whoever does not love a brother whom he has seen cannot love God, whom has not seen. This is the commandment we have from Him. Whoever loves God must also love his brother. So, para lumawak yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, we love because God first loved us. Diba nga, sabi ko kanina, ang pinaka-best example na pagmamahal is God. Kasi, una pa lang, di pa tayo pinapanganak, di pa tayo ginagawa, is, minahal niya na tayo. Isinalang-alang niya yung nag-iisa niyang anak para tubusin dahil tayo ay makasalanan. Na hindi naman para makasalanan yung anak niya si Panginoon sa Kristo, pero namatay dahil sa atin. Dahil lang sa pagmamahal na mayroon ang Panginoon para sa atin. So, sa number 2, loving people is the proof of loving God. So, yung pagmamahal natin sa iba, kagaya nga di ba sa Bible verse, kung mahal mo ang iyong brother, is mahal mo ang God. Pero kung hindi mo mahal ang iyong kapatid, is hindi mo mahal ang God. Kailangan magmahal tayo ng ibang kapwa. Number 3, loving God and loving people are inseparable. Sa ating application, let God's love be our greatest motivation. Yun, gawin natin motivation at mahalin natin ang Panginoon. So, do not fall for hypocrisy. And sa last, love both God and people. So, mahalin natin yung ating kapwa and also mahalin natin gaya ng pagmamahal natin kay God at yung kapwa natin. Yun, diba? So, ay lang po para sa araw na to na may natutunan tayo sa ating pakikinig.